kami at natatakot na baka kahit anong oras, bigla na lang pong magbaba sila ng bomba. Isa si Angelita sa higit 12,000 residente ng mga bayan ng Maria Aurora at Dipakulaw sa Aurora na naapektuhan ng mga operasyon ng militar na nagsimula nitong May 2024. Batay sa mga saksi, nagpaulan ng bala at bomba sa ginawang operasyon. Agad nagsagawa ng fact-finding mission ang Karapatan Central Luzon. Napag-alaman nito na napuntirya ang mga palayan, bahay at mga alagang hayop ng mga pamamaril. Paliwanag ng militar, may mga engkwentro raw sila laban sa New People's Army. Pero sabi ng mga residente, wala namang nakasagupa ang mga sundalo. Kaya ang lumalabas daw talagang layunin ng mga operasyon ay ang maghasik ng takot sa mga komunidad. Dapat umalis na rito ang militar dahil kaming mamamayan nangangamba kami at natatakot. Dahil sa malawakang military operations, pinalikas ang maraming residente sa lugar. Sa datos ng DSWD, aabot sa 3,600 na pamilya ng ilang barangay ang apektado sa operasyon. Mahigit 700 pamilya naman ang lumikas sa mga evacuation center. Ayon sa mga apektadong residente, nagdulot din ng pinsala sa kabuhayan ang pagpapakawala ng bala ng AFP. Kwento ni alias Ana na isa sa mga residenteng nakausap ng fact-finding mission, nakitil ng tama ng bala ang alagang baka ng kanilang pamilya. Nadamay po sa putukan yung baka sa nakita na lang po nung namatay na po yung baka, patay na siya. Ang hiling ko lang po sana sir ay hingi lang po ng kaunting tulong para yung bakang namatay makabili din po ng kapalit, yun lang po. Hindi rin natapos sa operasyon ang pagkilos ng AFP. Ilang linggo ring nagkampo ang mga sundalo sa ilang barangay at nagpatupad ng mga curfew at checkpoint. Ipinagbawal pati ang pag-ahon ng maliliit na magsasaka papunta sa mga taniman nila sa bundok. Dahil dito, hindi sila makapagtanim o makaani. Ang mga military ay pinabawalan na po ang mga kalalakihan na magkaingin sa apokabundukan ng Aurora. Hindi na po nakakapagtrabaho ang mga kalalakihan. Paano po mabubuhay ang kanilang mga sari-sariling pamilya? Paliwanag ng grupong Alyansa ng mga Magbubukid ng Gitnang Luzon o AMGL, bukod sa layuning takutin ng mga komunidad, ang kabuhayan at ang malayang kilos ng mga magsasaka ang laging apektado ng military operations. Marami tayong karanasan hinggil sa mga military operations na ang naiipit pagkatapos ng mga encounter na yan ay mismong yung mga sibilyan. Ilan sa ginagawa nilang mga paghigpit, unang-una, pagtatakda ng mga curfew, paglilimita sa mga tao na umakyat makapunta sa kanilang mga kaingin o sa kanilang mga binubungkal na lupa sa bukid. Diin ng AMGL, labag sa international humanitarian law ang tinatawag na Focused Military Operations ng AFP, kabilang ang Article 13 patungkol sa pagprotekta sa mga sibilyan mula sa military operations, Article 14 na patungkol sa pagprotekta sa mga kagamitan at pag-aari nila, at Article 17 na nagbabawal sa puwersahang pagpapalikas dahil sa military operations. Ang apektado naman sa ating mga magsasaka, hindi lang yung kanilang nasirang pananim, maging ang kanilang kabuhayan, maging ang kanilang mismong moral, ang takot na nililika sa kanila. Kaya sa atin, nananawagan talaga tayo na dapat ihinto na yung mga ganyang mga operasyong militar. Marjo Haradukay, nag-uulat para sa Alam.